sakripisyo ng mga OFW. Kasi may OFW ba dito, Coach Jobs? Meron, wala? Yes, attorney, majority of our audience are actually OFW po. Oo na po, OFW. Ako po ay anak ng dating OFW, for your information. First 6 years ko sa bundok ibabaw, ang nanay ko ay nasa Germany. Okay, ang nag-alaga sa akin ay tita ko. So, ang tawag ko sa tita ko ay mama. Kasi akala ko, yun yung nanay ko. So, every time na umuuwi, yung nanay ko, tinutulak ko siya. Nagkikwentuhan kayo pag umuwi ako sa probinsya eh. Alam mo anak, nung ano, tinutulak mo ako, hindi mo ako kilala. Para sa akin, masakit yun. Question. Kung OFW ka, para sa iyo negosyo ito. Hindi mababayaran ng pera ang nawalang oras. Maraming OFW umalis para sa pamilya, pero nung umuwi na, wala na yung pamilya na babalikan. Bakit? Marupok, may naiwan, mayroong isang marupok. Nangaliwa. Tama. Bakit? Specialization ko po ay annulment of marriage. Marami na ako napawalang visa ng kasal. 90% ng client ko OFW. Diba? Yung ibang mga OFW, think about, pag tinanong mo yung OFW kung ano ang kanilang hanggang kailan sila, wala silang may sagot. Wala silang retirement plan. Ang sagot nila, hanggang malakas ang aming katawan. Hindi forever malakas ang katawan. Kaya nga, kung ikaw yung OFW na nandito, nanonood ka, whether replay o hindi, gawin mo ang negosyo ng Empowered Consumerism para ito maging part ng retirement plan. Mahirap maging OFW. Tama? Maraming sakripisyo. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Mahal mo yung pamilya mo? Huwag ka masyadong magtagal sa abroad. Kasi baka masanay ang pamilya mo na wala ka. Diba? Merong isa dyan, kinakausap niya, 14 years, may nakausap ako. Sabi niya, anak, sabi ng OFW, 14 years na, 14 years. Ilang taon yung anak niya? 17 years. So, ibig sabihin, 3 years old pa lang yung bata, iniwan niya na. Graduate na. Anong sabi? Anak, papadalang kita ng pera pambili mo ng iPhone. Alam mo sabi ng anak, Nay, wag mo na akong bilan ng iPhone. Padala mo yung pera mo, bibili ako ng ticket. Pupunta ako sa abroad para makita kita. Diba? Ganon. Pag